mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha. Pilipinas ang ating oras, 6:41 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi Pilipinas. Happy Wednesday night, April 15, 2026. Samahan niyo po sa talakayan hanggang mamayang 7:30 ng gabi. Kung tayo ba ilalabas sa screen?
Samahan niyo po sa talakayan hanggang mamayang 7:30 ng gabi dito po sa Usapang Legal. Minus muna si Attorney Cheryl Adami Molina, Attorney Cam. Makakasama niyo po, ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Vina Pearl Hesoro. At ako naman po si Don Carlos. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At dahil wala si Attorney Cam, may mahalagang lakad. Usapang makabuluhan muna tayo for tonight. Gusto ko yung parang tutulog na yung boses ko. Di ba? At dahil summer vacation na, tayo muna ay magchikahan about that. At syempre, magbibigay tayo ng paalala sa ating mga kababayan na mahilig mag-staycation, Yes. di ba, mag-adventure ngayong summer season para maiwas sila sa scam. Nakinig po kayo sa Trio Tagapayo. DZRH Trio Tagapayo pala tayo for tonight. Kasi naman, alam naman natin kapag mga gantong buwan na, sobrang init ng panahon, parang ang dami talaga sa ating mga kababayan na dagat na. Yes, Ayan. diba? Parang gustong hampasin ng hangin na may kasamang buhangin. At alam nyo, kung hindi naman sila dagat na dagat, parang gusto nilang pumunta sa bahay bakasyunan. Ayan. Ibang bakasyunan, di ba? Mga staycation nga, Oo, mga ganyan. di ba? Magta-travel. Oo. At syempre, kaakibat nito, kanina pa, kilawatan ng tubig. Kaakibat nga po nito ay, of course, lipa na naman ang mga scam, iba't ibang uri ng scam. Ngayon nga pong summer vacation at kaugnay niyan ay syempre naglabas ang Philippine National Police ng kanilang abiso, security and safety tips kung paano nga ba makaiwas dito. Siyempre, meron din dyan na bukod na listahan ang Scam Watch. Mamaya ay papasadahan natin yan. Yan ang ating topic for tonight. Baka kayo diyan ay akalay nakapag-booking na. Pagdating doon sa resort, ay sarado pala. O kaya kung hindi naman sarado, pagdating mo doon, sasabihin sa'yo sa front desk, ay wala naman po kayo ma'am dito Ayun, sa totoo. aming bookings. Wala naman. Nagamit pa. Yeah, kung hindi naman ganyan, sobrang layo naman sa picture. Yung Oo. mga cement. Totoo na kami. Ang blue po ng pool nyo, bakit green na po dito ngayon? Uy, para may pinanghugutan ka, naranasan mo na ba ito doon? Medyo malumot lang po yung pool. Hindi lang pala nalinis. Malay nyo, mabiktima kayo ng mga peking accommodation, peking resort, hotel pages, na akala ninyo ay, uy, napakamura nito, maganda yung Yes. package. Tapos o kaya naman yung iba, nag-down payment na napakalaki, o kaya nagbayad na talaga ng full payment, ay na-scam na pala kayo. Pagdating doon sa place, wala naman pala talaga sila doon. sa Totoo, listahan. wala palang resort. Oo, diba? Slaughterhouse pala yun. Grabe yung slaughterhouse. Pwede bang gubat-gubat muna? Yeah. Kaya naman po sa mga kababayan po natin dyan na nakikinig at nanonood, pwede po kayo mag-comment sa aming YouTube at Facebook Live, DZRH News Television at DZRH News. Pwede din po kayo mag-text sa aming pong text line na 0919-2826-485. Ang aming pong text line na 0919-2826-485. Pwede po kayong mag-text dyan. Ano po ba ang mga paghahandang ginagawa nyo ngayong summer season na? Saan po ba kayo pupunta? Ano mga balak nyo pong gawin ngayong summer? Ayan. At syempre, maliban sa ating topic, pupuntahan natin ang pinakahuling balita na tinutukan ng DZRH. And of course, meron din tayong ratsyada ng mga reports later on. Until 7:30 po tayo, pero bago tayo mag-commercial break, puntahan nga po natin ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Ayaw maging kampante ng Department of Energy sa commitment ng Iran na payagan ng Pilipinas sa pag-aangkat ng langis sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na bukod sa gitnang silangan na maaari namang mag-import sa South Korea, Japan at Russia ang oil companies. Ayon sa kalihim, ang mahirap pa sa ngayon na dumaan sa Strait of Hormuz.
Kaugnay niyan, posibleng masundan ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa sunod na linggo batay sa 2 araw na trading. Ayon kay Energy Undersecretary Sandy Sales, bahagyang bumaba ang presyo sa global market sa kabila ng anunsyong blockade sa Strait of Hormuz ni US President Donald Trump. Kung magpapatuloy aniya ang ganitong market reaction, maaaring mas maging stable ang presyuhan o magkaroon ng rollback. Pero paalala ni Sales, may natitira pang 3 araw na trading sa world market na magdidikta ng price adjustment. Kaugnay po ng balitang yan, inamin ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng makaranas ng aberya sa supply ng kuryente sa bansa ngayong tag-init. Gayunpaman, niliwanag ng kalihim na kung mayroon mang power outage, ang problema hindi dahil sa epekto ng global crude prices. Ayon sa opisyal, katiting na porsyento lamang ng mga planta ng kuryente ang gumagamit ng diesel sa operasyon. Sa panayam ng programang 2x2, sinabi ni Garin na kung sakaling mag-brownout, ito ay karaniwang sanhi ng pagpalya ng mga planta sa panahon ng tag-init. Samantala, may parating na 22,000 metric tons na LPG sa bansa sa susunod na buwan. Ayon kay Energy Yusek Sandy Sales, kinontrata ito ng Department of Energy sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company. Inaasahan ang delivery nito sa ikalawa o ikatlong linggo ng Mayo, kaya magkakaroon ng kaunting buffer stock. Tiniyak ni Sales na patuloy silang naghahanap ng alternatibong sources upang mapataas ang inventaryo. Sa iba po nating balita, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitaw sa tungkulin ni National Security Advisor Eduardo Año. Sa isang briefing sa Malacanang, kinumpirma ni Undersecretary Attorney Claire Castro na nagdesisyon si Año na magretiro na sa serbisyo publiko. Pinasalamatan naman ng palasyo ang kalihim para sa kanyang dedikasyon at tapat na paglilingkod sa mga Pilipino. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Año na epektibo ang kanyang pagretiro bilang National Security Advisor at Director General ng National Security Council bukas April 16, 2026. Ayon kay Año, nagdesisyon siyang magretiro dahil kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan. Papalitan si Año ni dating AFP Chief of Staff Eduardo Oban Jr. na may malawak na karanasan sa military operations, defense planning at national security. Sa iba pang balita, maaaring ituloy ng Amerika at Iran ngayong linggo ang peace negotiation sa Pakistan. Ito ang sinabi ni US President Donald Trump matapos mag-collapse ang usapan noong weekend dahilan upang magpataw ng blockade ang Amerika sa mga pantalan ng Iran. Sa isang panayam ng New York Post, ipinahawati ni Trump na maaaring itakda sa susunod na 2 araw ang resumption ng negosasyon dahil hindi umantong sa kasunduan ng pag-uusap sa Islamabad kamakailan na bahira ng pagdududa ang resulta ng umiiral na 2 linggong ceasefire sa gitnang silangan. Kabilang sa mungkahi ng US ang pagtatakda ng 20 taong suspensyon sa lahat ng nuclear activities sa Iran. Ayon sa source, hanggang 3 taon lang ang maaari konsidera ng Tehran sa naturang proposal. Update sa ating Safer Cities Drive ng pamahalaan, higit 72,000 na katao ang hinuli sa buong Metro Manila kaugnay ng operasyon nga po ng Safer Cities Drive ng DILG. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Aberin, ang naitala nilang bilang ay mula pa noong April 6 nang simulan nila ang operasyon sa iba't ibang lugar sa kamay NCR. Tiniyak ni Aberin na nirerespeto ng mga pulis ang karapatan ng mamamayan, pagsunod sa police operational procedure at hindi sa lahat ay mahigpit na pinaiiral ang maximum tolerance. Kabilang sa mahigpit na ipinatutupad ay ang 10 p.m. curfew sa mga minor de edad, bawal ang pag-inom ng mga alak sa tabi ng mga kalye, bawal ang topless o walang suot na pang-itaas, lalo na sa mga kalalakihan at lalong bawal ang pagkaraoke o videoke sa gabi.
Ayon pa kay Aberina, mahigpit ang kanilang bilin na kung kinakailangan ay bigyan muna ng warning ang sino mang mahuhuling individual bago tiketan. Ito ay kasunod ng mga batikos ng isang nakahubad na lalaki ang naabutan habang naghahalo ng semento para sa ginagawa niyang bahay na binisita na kanina ni Secretary John Vic Rimulya at humingi ng tawad. Samantala, good news naman po sa mga pasahero, may handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Solo Parents Day. Simula po ngayong araw, April 15 hanggang April 18, libre ang sakay sa lahat ng istasyon sa MRT3 hanggang April 18 naman, araw ng Sabado sa LRT2. Epektibo po ang oras ng libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at babalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa parehong linya. Para po masiguro ang libreng sakay, kailangan lamang ipakita ang valid Solo Parent ID sa alinmang istasyon ng tren. Samantala, inaasahan na ang patuloy na mataas na bilang ng mga biyahero sa susunod na linggo sa kabila na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, nananatiling mataas ang travel volume kahit may mga aberya sa paliparan at flight schedules. Sa tala ng BI, umabot sa 782,344 na pasahero ang naproseso sa lahat ng international ports of entry mula March 29 hanggang April 5, kung saan 391,243 ang arrivals at 391,101 ang departures. Naitala sa unang quarter ng 2026 ang kabuang 4.2 million arrivals at 4.5 million departures, mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Gayunpaman, bumaba ng humigit kumulang 80% ang travel papunta at mula sa mga bansa sa Middle East sa unang quarter ng taon. At nga ng mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Magandang gabi kay Attorney Cam at sa Hello kanyang po. Janakis na nakikinig daw, pabalik na sila ng Manila. Oo na, makakasama nyo na si Attorney Cam sa At Friday. syempre, ang kanilang very, very, very masipag na piloto, si Kuya Utoy. Hello po. Hello. Ingat po kayo pabalik. Safe trip. At syempre sa ating pagbabalik, speaking of safety, pag-usapan naman natin ang security and safety tips nga po ng Philippine National Police dito sa tinatawag na summer booking scam or holiday booking scam. Mula po yan sa Philippine National Police. And of course, pasadahan natin yung abiso mula sa Scam Watch. Yan. Sa ating pagbabalik po yan, na Pilipinas ang ating oras. 5 minuto bago mag alas 7 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Right now, wala pa kami napapatunayan kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Kumbaga, isa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it patted on the earth. Resilience. Kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez-Liliano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. PM na at dahil tag-init na nga, talamak na rin ang paglabas ng mga pekeng hotel at travel deals online ngayong summer 2026. Ito kasi lagi ang way ng mga scammer ngayon online. Oo. Mambiktima online. Yan yung binabanggit ng Scamwatch PH na hindi lang summer season, talamak din si Christmas, New Year, dyan kasi alam nila ang tao ay may pera. At kapag maraming time, di ba? Bakasyon, ganun. Ito ang nakakainis dito kasi yung online, mabilis talaga maengganyo lalo na kapag may katandaan na hindi masyado alam kung tama ba yung kanilang kiniklik. Mamaya pagka-click nila ng maling link ay napasok na pala ang kanilang mga e-wallets, mga bank accounts. Lalo na kung mga yung ina-unlock sa'yo ng sobrang mura naman ito. Wala na akong mahanap na ganitong deals. Kaya sige na, ibuko na to, ganyan. Tapos lalo na kung yung kausap mo naman na napakagaling mang sales talk. Oo. Yan silang mga scammer talaga madalino. Magaling din mag-sales talk. Yan. Batay nga po sa datos ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, 29 na ang nabibiktima ng ganitong uri ng panloloko. Maaring mauntisa ngayon pero dahil matagal pa ang summer vacation, madadagdagan din yan. At para naman po maiwasan at iwas scam, naglabas po ang PNP ng security and safety tips para sa ligtas na summer vacation ng mga Pinoy. Go ahead, Don. Ano ba ang nasa number 1 natin na mga modus? Ang karaniwang modus ng mga scammers ay ang fake accommodations, fake resorts at fake hotel pages. Ayan.
mismo hotel pages. Alam mo kasi, ang maganda sa panahon ngayon, di ba, madali na mag-market online. Pero, ang akibat naman niyon ay madadali ka din online ng scammers. Sabi nga ng Scamwatch PH noong nakaraan na para daw masigurado mong totoo talaga, dapat sa website kanila mag-book. O kaya naman kung hindi sa website nila, dapat doon sa mga legit na booking pages. Diba? At nabanggit din nila na minsan okay din mag-book sa Blue app, pero siguraduhin may blue check. Ayun, di ba? Yun ang pinakamadali na locator, yung verified. Yung Yes. pages. Siyempre, tingnan mo na rin kung marami ba silang followers. Ayan, followers, positive reviews. Oo. Yan. Tsaka titignan mo yung mga reviews kung may mga picture ba na parang totoo talagang tinake ng tao, kinuhanan ng tao. Kasi yung iba baka, alam mo yun, yung nakikita lang sa Google Images. Tapos yung iba naman, dahil talamak na ngayon din ang AI, madaling Gawa-gawa mapeke. Oo. Pangalawa sa karaniwang modus ng scammers, mumurahing promo deals. Alam mo yung promo na nga na mura pa, pero mas may imumura pa pala siya. Yung parang feeling mo kapag nilet go mo tong promo na to, hindi na siya pupunta, babalik na ulit. Yan yung mga binabanggit nila na parang too good to be true. Ayan. Yung mga promo na good for 15 facts, avail now. Wow! Grabe naman sa 15 packs na yan. Yung pinapamadali kang i-avail. Ay, oo. Kasi, diba? Alam ko yan. Kasi parang yung kapag di ba tayo, nagbubuk tayo mga staycation dito sa, alala na yung mga taga-probinsya kapag pupunta dito sa Maynila, magbubuk sila ng staycation. Ay, di saan ba sila pupunta? Sa Facebook, o sa marketplace, mga ganyan, maghahanap doon. Tapos tawag dito, mag-i-inquire, i-PM kasi nakita na yung page na ito. Pagka PM, ganyan, o ilan po kayo, ganyan. Sige po, paunahan po ito. Kailangan nyo po mag-down payment na. Tapos yung down payment mo, kalahati na agad naman nung or mas lamang pa sa 50% nung mismong presyo ng pag-stay doon ay parang too good to be true. Tsaka for reservation naman na siya, medyo mahal para sabihing reservation fee, 'di ba? So doon pa lang alam na natin na parang basta kapag lugi ka, feeling mo lugi ka, ay magdalawang isip ka na. Kung hindi man lugi, sobrang swerte mo. Doon ka din magdalawang isip, 'di ba? Na binibigyan ka ng deals na sobrang mura para sa iyo. At syempre at pangatlo natin diyan ang advance payment via e-wallet o bank transfers. Ito yung binanggit mo na kanina, Beshi. Pero meron din diyan na sasabihan kanila na ma'am, may din kasi, may nagtatanong din kasi sa akin kanina na ganito, ganyan. Isang unit na lang po, ma'am, ang available. Mag-down ka naman para ma-secure na sa'yo na talaga to. Advance reservation, yung mga ganon. Para ma'am, kahit na lang, ma'am, 15% ma'am ng total payment ang ang i-down mo, okay na yun, ganyan. Pero at the end of the day, na-scam ka na pala. Tapos, this person is not available na. Binlock ka na pala. Grabe naman pala yun. Uy, pero kung tayo nagdadalawang isip sa down payment pa lang, yung iba kasi talaga, ang bilis ma-scam, hinihingi na ng full payment. Parang, alam mo yun, parang ang bilis nilang maloko. So, iwas po tayo diyan kapag talaga about the money. Ang hirap na po talaga niyan silang makontakt pa, lalo't matatalino na sila. Siguro may mga IT na sa scammers, no? Feel ko rin. May mga nasa likod na yan. Yun, parang modus na talaga nila, meron yan eh. Diba? Panghuli sa ating listahan, ang peking booking confirmation at cheap online tickets. Diba? Madali na lang kasi ma-AI to yung mga ganyan. Uy, yung mismong Gcash resibo na AI. Diba? Dati, di ba, nauso yan, ini-AI. Kung hindi man ini-AI, ini-edit. Pinapalitan ng pangalan, ganyan, or ang amount na isinend sa iyo. Ayan, dyan tayo magkakamot ulo pagdating dyan. Pero, paano nga ba makaiwas sa mga ganitong scam? Unang-una sa listahan ng Philippine National Police, i-verify, of course, ang page ng resort o hotel. Nabanggit na natin kanina, ano ba yung primero na tinitingnan natin? Yun yung may mga check, di ba? Blue check mark. Pwede din, ano bang iba pang paraan ng pag-verify?
Reviews. Eto na nga yan yung pangalawa. Yan. Sinasabi nila na i-check daw ang reviews at official website. Kasi karamihan talaga sa mga legit na resorts din or kahit anumang staycation yan, meron na sila mga website na pwedeng dun ka na mag-book diretso or makikita mo din talaga doon ang reviews ng mga dati nang nag-stay doon. Uy, pero alam mo yung iba, meron silang paraan. Like merong Facebook group. Tapos meron doon nakalagay. Ay, oo. Nasabi, pa-legit check po nito. Oo. Tapos yung Screenshot mo yun na website or yung page. Tapos sasabihan mo ngayon na pa-legit check naman po. Tapos may mga nagko-comment dyan na legit naman po, legit naman. Yun, isang way din yun. Pero alam mo, nakapagbasa ako ng ganyan, karamihan sa mga nagpapa-legit check, ang comment sa kanila, peke. Tama lang talaga nagpa-legit check. Pero alam mo, minsan may mga ilan din na pages na nagpaalam ka sa kanya na, ma'am, ipapa-legit check muna kita. Kasi yung iba talaga nagpapaalam na ipapa-legit check, ganyan sa mga... Yan naman ay coming from yung mismong business na doon sa consumer. Sabi nung ma'am, papa-legit check ko lang po kayo ha. Tapos yung banggit naman nung business owner, sige ma'am, okay lang po, ipa-legit check mo. Parang doon pa lang, number 1 pa lang doon, makikita mo na legit siya kasi hindi naman siya nagdalawang isip na sabihin ka na ay ma'am wag na po legit naman talaga ako. Ayan ganyan linyahan. Hindi mo na kailangan na magpa-legit check kasi nga okay naman, totoo naman ako ganyan. Yung linya na yan nakagad ang red flag. Ayun ako, pag binanggit po yun sa inyo, magdalawang isip na po kayo sa pagbubook dyan. Ang pangatlo sa listahan, katulad ng sinasabi po namin kanina, huwag magbayad agad ng buo. Kasi imposible naman, no? Na wala ka pa sa place, wala ka pa sa resort, pinagbabayad ka na ng buo. Grabe naman po yan. Medyo lugi ka na talaga di nga. Na pang-apat, gumamit ng legit booking sites. Alam mo, karaniwan sa mga booking, nakita mo sila sa Facebook. May mga link sila dyan ng mga website nila, tapos may link sila ng Instagram nila. Connect the dots ka na lang dyan. Legit check mo na talaga yung mga booking sites. At saka alam mo, kapag nagpindot ka ng isang website, minsan nalalaman ng computer mo kung parang something privacy ba to? Di ba parang ayaw kanya papasukin din sa website kasi madaming virus. Baka doon pa lang red flag na. Di ba? Siyempre po, ano po ba talaga ang mga red flags na dapat hindi po natin pinapalampas, lalo na po pag nagbubook tayo? Unang-una na po dyan yung binabanggit namin na kanina na mga too good to be true na presyo. Yung mga, kung hindi man sobrang mahal, sobrang mura. Yan. Pag mga ganyan, dapat na po talagang pag-isipan nyo. Kumbaga parang ano din yan think before you click. Think before you book. Yan po ang ating paalala. Ang pangalawang red flag ay walang contact information o address. Baka naman yung nakita yung resort maganda pero wala na. Saan ba yung resort? Yung pala sa may Hawaii? Wala namang sinasabi. Or kaya yung mga nagtatago sa likod ng resort pages na, di ba kasi meron na contact nyo na lang po yung best namin sa resort. Ay, ayoko nang ganun din. Parang medyo ang hirap naman nan. Minsan yung iba nagtatago sa mga fake pages para makapanloko. Sabi, ako po yung taga ganito lang. Doon po dapat sa may front desk ko, yung admin po. Ako lang po yung doon pa lang parang Babanggit sa'yo, ako lang po yung taga-promote ng aming pero hindi naman po sa akin talaga. Ito, pang-apat na red flag. Pangatlo pa lang, Beshi. Pangatlo pa lang ba tayo? Madali na ako. Bagong gawa nga social media pages. Hindi naman natin minamaliit yung mga bago pa lang talaga dyan. Kasi kapag bago ka, di ba, dapat mag-gain ka kagad ng mga positive reviews. Yun yung parang, halimbawa, customer ka dun sa bagong resort. Sasabihin sa'yo, ma'am, pa-review naman ako kasi para maka-gain tsaka parang mabuhay yung social media page nila. Pero ikaw, dapat maging matalino ka, mapanuri ka. Halimbawa, bago yung resort na pupuntahan mo o yung staycation. Check mo talaga kasulok-sulukan ng mga social media pages nila. Mamaya ay parang walang mga pictures, tapos walang presyo. Kung mayroon mang reviews, pare-pareho yung pattern ng reviews. Oo, parang hinala nga din talaga yung mga pare-parehas na review.
At syempre, pang-apat po ay ang payment through personal account. Kasi nga, sabi po ng Scamwatch PH, pagka ganito po, dapat magbabayad tayo. Yung pangalan ng kanilang account ay doon mismo sa pangalan ng resort or kung ano man... Kung anong business man yan. Kung anong business man yan. Or kung personal account man po, dapat nagmamatch yung taong kausap nyo talaga doon sa account na sisendan nyo. So, take note po yan ha. Pagka nag-send po kayo ng pera, i-match nyo po kung sino ang sisendan nyo at doon po sa pangalan ng page na kung saan man po kayo pupunta. Kaya may mga lumalabas na post na this person is not affiliated. Diba? Oo, may mga Kasi ganyan. yung mga nagpapanggap na ay taga dito Dati po pa ka akong resort. dyan. Oo, Oo. nag-aalok po kami. Type mo sa Facebook yung name na yun. Makala mo may lumabas. May mga post about them na pala na scammers na sila. Diba? At yan po ang mga karaniwang modus ng scammers. Ngayon nga po ang summer/holiday na. Ulitin ko, fake accommodations, fake resort hotel pages, mumurahing promo deals, advance payment via e-wallet o bank transfers, at peking booking confirmations at cheap online tickets. Iyan po ang dapat ninyong i-watch out. At para naman po makaiwas sa scam, ano nga po ba talaga ang dapat nating gawin? Unang-una na po dyan, i-verify po ang page ng resort o hotel. Pangalawa naman po, i-check ang reviews at official website. At huwag magbayad agad ng buo. At ang pang-apat po natin, gumamit ng legit booking sites. At para naman sa mga red flags na hindi dapat pinapalagpas, una na dyan ang too good to be true na presyo. Walang contact info o address, bagong gawang social media pages, at ang pang-apat ang payment through personal account. Ayan. So ngayon po, maging mapanuri. At Mapagmatsyag. yes, at alamin. Kasi alam na ang hirap ng problema sa pera. At sa effort ninyo na pumunta diyan, pagdating pala ninyo, gubat pala. Huwag agad masabik agad. At yung ipinababayad mo dyan, dugot pawis mo yung pinaghirapan di ba? So, sobrang manlulumo ka talaga pagka ikaw'y na-scam. Don't be fool sa mga taong fool na fool. Ayan. At sa ating pagbabalik, ratsyada tayo ng mga reports. Huwag niyo po kaming iwan ng Pilipinas ng ating oras. 7:13 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan.
Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa belt, walang plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa Spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. For several nights of crying that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. RH. 7:22 ng gabi, ratsyada na tayo ng mga reports. Lumabas tayo ng ating himpinan. At dyan nga sa mahigit 300 na rallyista nagprotesta sa tapat ng tanggapan ng DSWD. Yan po ay sa Quezon City. Detalye sa report ni RH27, Noche Kakas. Noche? Josa Wenaper at Don, isa ang sugatan kanina sa tumiklap na pagsagawa ng rally ng hubigit kumulang 300 rallyista na dumagsa sa entrance gate ng DSWD sa Lungsod Quezon. Ipinanawagan nila Josa Winat Don ng iba't ibang chapter kabilang ang Kalipunang Damayan ng mga mahihirap o kadamay ang ayuda sa mga biktima ng kalamidad na noon pa na hiniling. Dagdag pa ngayon ang domino effect daw sa presyo, lalo na ang mga basic needs tulad nilang mahihirap dulot ng sobrang taas pa ring presyo ng petroleum products. Ayon kay kadamay Secretary General Mimi Doringo, isang 64 anyos ang nasugatan sa paa matapos apakan ng pulis kanina ng kasamahan ng si Ka Arlene. Ayon pa kay Doringo, lalo silang nagalit nang kumpiskahin din ng mga pulis ang kanilang tarpaulin at ilang kagamitan. Ipinasok sa drum at ikinarga sa traka ng basura. Narito si Doringo. Nung kinuha ng pulis, ipinasok sa isang malaking drum nang may dumating na basura, garbage collector, isinampa sa truck ang aming mga gamit. Pinagmumukha po kaming basura ng ating DSWD. Talagang pinamumukha nila sa amin na kami mga maralita ay walang dangal at hindi nila bibigyan ng serbisyo. At maliban po doon sa panawagan namin na magkasaroon ng sapat na ayuda para sa lahat ng biktima ng kalamidad at krisis. Eto po, nung kinuha... Ayan, sinabi naman ni Kamalo, kadamay, Pandi Bulacan, na sa 18,000 individual ang isinabmit nilang master list. Ang naaprubahan umano ay nasa 6,000 lang at may plano pang mababawasan ang mga nakalista. Kanina, hinarap umano sila ng isang opisyal ng DSWD, ngunit nagbanting ang kanilang tainga dahil sa hindi magandang narinig mula sa bibig ng isang opisyal. 3 araw nang nagkampo ang grupo at hindi umano sila aalis hanggang hindi malinaw ang usapan na hangad nilang makausap ang kalihim ng DSWD na si Rex Gatchalian. Sa ngayon ay mapayapa na itong harapan ng DSWD at ay sarado pa rin ng mga tauhan ng Quezon City Police District. Arit sa tuloy na sa DZRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH27, Noche Kakas. Malacanang may restback sa paghirit ni Harry Roque ng medical bulletin ni Pangulong Bongbong Marcos. Update mula sa Palasyo ng Malacanang, RH14, Miss Let Narciso. Miss Let.
Naglabas ng resibo ang Malacanang kasunod ng panibagong puna ni dating presidential spokesperson Harry Roque tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos questionin ni Roque ang pagtakbo ng Pangulo at sabihing mas mainam na maglabas ng medical bulletin. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may data ring pahayag si Roque na hindi dapat ikabahala ng publiko ang kakulangan sa detalye tungkol sa kalusugan ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte dahil ito naman anya mismo ang magsasabi ng kanyang kondisyon. Kaya naman giit ni Castro, malinaw na ang mga pahayag patungkol sa kalusugan ni Pangulong Marcos ay bahagi ng mga paninira na kagagawan ng mga gustong magpabagsak sa kanya. Nagpasaring din ito kay Roque sa pagsasabing mas magandang tumakbo ng ilang metro kaysa tumakbo sa kamay ng batas. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita naman mula sa kamera, mensahe ng Makabayan Black kay Vice President Sara Duterte sagutin ang mga alegasyon sa halip na magpaliwanag sa kanyang school records. Ang detalye ibabato ni RH12 Milky Rigonan. Hindi record sa eskwelahan ang usapin. Ayon sa Makabayan Black, ang sagutin ni Vice President Sara Duterte ay ang kinikwestyong 612.5 million pesos na confidential funds. Sa press release ni VP Sara, binweltahan ito si Ramil Madriaga nang sabihin sa pagtestigo sa House Justice Committee ang umunoy kahinaan ng Vice Presidente sa law school at umiral daw ang impluensya para makapasa lang sa bar exam. Naniniwala ang Makabayan na mas interesado ang publiko kung sasagutin ni VP Sara ang matagal nang hinihintay na paliwanag nito sa questionableng paggastos ng confidential fund, bogus recipients, umano'y tangka sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Samantala, naniniwala ang mga miyembro ng House Justice Committee na dapat isulong ang impeachment proceedings dahil sa bigat na mga testimonya ni Madriaga bukod sa maipipresenta pang mga dokumento at mga ebidensya. Sa survey ng Okta Research, 69% na mga respondent ang pabor na ituloy ang impeachment proceedings, 28% ang tutol at 3% naman ang walang posisyon. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. PCO pinakakasuhan ang 3 Facebook accounts sa pekeng sakit claims laban sa Pangulo. Ang report sa detalye ay ire-report ni RH29 Boy Gonzales. Boy. Pinaiimbestigahan ng Presidential Communication Office sa Department of Justice ang 3 Facebook account dahil sa umunoy pagbakalat ng maling impormasyon hinggil sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pahayag ng PCO, inendorso ng Anti-Fake News Desk ang mga account na Iloya Bugris, The Queen of Revelation, Rigondola Ping at Craig Underpal para sa kaukulang investigasyon at posibleng legal na aksyon. Ayon sa ahensya, naglabas umano ng live broadcast ang unang account kung saan maling inangkin na kritikal ang kondisyon ng Pangulo at humingi pa ng financial na kontribusyon sa mga manonood gamit ang CASA at BPI account details. Samantala, umano'y nagpost naman ang Rigondola Ping ng mga manipuladong larawan ng Pangulo na nagpapakitang nasa matinding karamdaman ito, habang nagbahagi naman ang Craig sa Underpal ng fake news graphic tungkol sa umano'y kumpirmadong malubhang kondisyon ng Pangulo. Sinabi ng PCO na ang sinadyang paggawa at pagpakalat ng maling impormasyon ay maaaring lumabag sa Article 154 ng Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act of 2012. Iginiit ng ahensya na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay at paghahain ng kaso laban sa mapapatunayang sangkot sa kriminal na disinformation. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH29 Boy Gonzales. At ayan na po ang kabuuan ng ating isang oras na kwentuhan at balitaan dito po sa DZRH, Usapang Legal. Minus po si Attorney Cheryl Dami Molina, Attorney Cam, inyong nakasama. Ako po si Josa Cruzat. At ako naman po si Don Carlos. At nakasama natin kanina si Wina Perlisoro para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 7:31 na po ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride
Tide Washing Machine Detergent may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.